So this is our studio tour. Ewan ko kung tour kasi maliit lang naman talaga yung studio. I have a pole beginner class, so wala pang pole kasi galing tayo sa Sunday na class. Tinatanggal talaga namin yung pole. So today, magkakabit muna kami yung poles. We're done installing the poles. We're just going to clean a little bit bago dumating yung mga students. Kakauwi ko lang kasi Inside hand, outside hand, inside leg, outside leg. Okay, I just finished my class today, pole beginner class. Sobrang saya nung class kanina kasi may mga new students tayo. Madilim siya kasi yung mga moms, nahihiya sila kapag masyadong maliwanag yung studio. Sabi ng isang student, bakit parang ang sexy ko dito? Ay, ang ganda naman! Bakit naman yan? Kasi may superpowers yung studio. Yun yung goal natin for our moms, yung magkaroon sila ng confidence. So yun nga, we have 6 poles here sa studio. Kaya i-accommodate naman na 5 students. Kaya hanggang 6. So i-give up ng instructor yung pole niya, yung nasa may center. We have 16 chairs. Plastic chairs lang yung meron kami. And then eventually, nag-invest kami sa heavy-duty na chair. Yung chair na yun na-purchase ko sa Chairless. Hi, Noreen! Hi, Noreen! We also have Lucky Doll Store lingeries here. So, nagpadala dito si Ella. Si Ella yung may-ari ng Lucky Doll Store. Hi, Ella! Nagpadala siya dito ng mga lingeries na pwedeng i-purchase ng mga mom. So, naka-display lang sila dito. Since we are located in Angono, sabi ko sa sister ko, maglagay siya ng mga paintings kasi parang kulang. Kasi parang magiging kulang yung look ng studio kapag walang mga paintings since Angono is the art capital of the Philippines. So yung mga paintings na nandito, gawa ng sister ko. Papansin ng mga students, maraming display ng ganito. Kasi collection ko to. Collection ko siya talaga, nakalagay lang siya sa bahay. Sabi ko, nung inopen tong studio, sabi ko, bagay palang ilagay dito yung mga collections ko. So, ayun na, dito na lang namin inilipat. So, naka-display lang sila dito lahat. So, yung mga upuan, gawa yan ng partner ko. So, kami rin yung nagmartilyo, kami rin yung nag-assemble. So, we have a small table here. Dito nagkakwentuhan yung mga moms. Okay, so, we also have displays of pole shoes. Iniwan na lang nila dito. Pag nakikita ng mga, minsan ng mga bumibisita and then new students, nakikita nila na, oh my God, ginagamit nyo yan sa pole dancing. And then, na-encourage sila. Kasi nga, nakakadagdag sexy kasi kapag ka naka-pole heels. So, nakakadagdag siya ng ganda. Bigla parang nagmumukha silang mga supermodels. Yung mga glass na partition, si Kuya Lowy ang gumawa niyan. Si Kuya Lowy, siya din kasi yung gumawa ng tattoo studio ng kapatid ko. So, hi Kuya Lowy. Yung tumulong sa amin sa pag-aayos sa poles, sina Marvin, and then sina Kuya Adong. Si Kuya Adong, siya yung madalas na service namin, na tricycle. Kasi pag pupunta kami dito sa studio, naka-tricycle lang ako madalas. Si Kuya Adong is very helpful. Siya din yung nag-open ng roll-ups. Pagka weekdays, 1 to 2 class lang meron kami. And then pagka weekends, yun yung talagang puno. Meron kaming dalawang studio guardian, si Lai and Chris. Kapag pole beginner lang yung class, hindi ko na rin pinapapasok sina Chris and Lai. Sabi ko, ako na lang. Kasi gusto ko rin paminsan-minsan na solo yung studio. Namimiss ko din kasi yung studio na linisin ko siya mag-isa. Nag-moment ako madalas kasi nakikita mo yung pinaghihirapan mo, yung advocacy mo na ang daming mga babae na natutulungan nitong studio na to. So kapag ka nag-duty ako sa studio, usually I wear this. Ito lang talaga outfit ko lagi. Parang uniform ko na siya. So yung studio shirt and then skirt na. Kapag nag-open yung studio, madali lang naman linisin yung studio kasi
magwawalis ka, turn on the lights, then nagpe-prepare ng coffee. Kasi free kasi yung coffee dito sa studio, yung mga moms dito, ma-unli coffee. Parang yun na yung fuel nila. And then, si Oli yun yung maingay. Si Lai and Chris, sila din yung nagtuturo ng Galaw Power. Galaw Power yung Zumba-inspired dance class ng BMPS. Ano lang siya, 150. So parang kung i-compare mo siya sa Zumba sa labas, at least naka-aircon ka. Naka-aircon and then you have a big mirror, tapos only coffee, may water ka, and then you have a clean restroom. Kaya yung iba, gusto nila na nagka-class dito ng Galaw Power. So yung mga ginagawa nila dito sa studio, usual na linis, maraming chika with the other students. Parang mas marami yung chika kesa dun sa studio duties. Kasi wala ka naman talaga masyadong i-maintain kasi poles lang naman siya. We also have toys here kasi yung mga moms, madalas kasama nila yung mga kids nila. Nagkukumpulan sila dito sa may waiting area. So yun lang yung usual routine namin dito sa studio kasi nga hindi naman kami open all day. Madalas nag-change yung schedule, especially the pole beginner class since ako yung nagtuturo ng pole beginner class and I have work din. So, kapag rest day sa work, doon ko lang isisingit yung pole beginner class. You can visit our page on Facebook and Instagram. You can also message us if you want to know our schedule. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. The next episode, it's going to be about pole beginner class. Last ep namin was the Moms Who Pole series. So, we featured there si Lay. Siya yung isa sa mga moms natin na very consistent and then makikita ninyo yung progress niya sa pole journey niya. You can check that out. And then you can also check our first episode, which is the story behind the Bad Moms Pole Studio and why we opened this studio. That's it. We're gonna go home na. Okay, thank you. Bye. Thank you for listening. Thank you for watching. Bye.